Kung inaakala ng karamihan na mahirap ang pag-i-install ng dashcam sa ating mga sasakyan, diyan kayo nagkakamali mga bossing. Kasi ang pag-i-install ng dashcam ang isa sa pinakamadaling i-DIY. So ngayong araw na to mga boss, ipapakita ko sa inyo kung paano. Para sa tutorial natin ngayon mga bossing, ang gagamitin nating dashcam is ito, yung pinakabago ko. And this is the first time also na gagamit ako ng camera na to. This is 70mm A800 SE 4K resolution na to mga bossing. So sa mga magtatanong sa nakakabili nito, ilalagay ko na lang yung product link sa video description and then sa pin comments. Then simulan na natin ang tutorial. Ang unang-una natin kailangan gawin mga bossing is of course i-install itong ating main camera. So ang gagawin natin mga bossing, kapag bumili kayo ng mga main camera na ganito, lagi na yung may kasamang static film mga boss. Dinidikit yan dito sa ating windshield. Meron din yung kasamang double-sided tape, pero wag nyo direktang kinakabit ang double-sided tape sa mga windshield natin mga boss kasi ang hirap niyan tanggalin. Matanggal nyo man yan, nag-iiwan ng residue. At yung residue na yun, ang mahirap nang tanggalin sa ating windshield. Kaya nilalagyan muna yan ng static film. Okay? So ikabit nyo muna yung ating double adhesive tape. Ayan. Tapos itong bracket na to, dito yan, sa likod ng dashcam natin. Ayan. Ayan. Tapos pag ganyan yan, ikakabit mamaya. Okay. Pag gitna natin siyang ilalagay. Tapos, ang gawin natin ngayon mga bossing, syempre, kailangan malinis na malinis yung ating windshield. Pag nalinisan nyo na yung ating windshield, ilagay nyo na muna yung static film natin. Ayan. Pwede kayong gumamit ng any card para ilapat yan, para matanggal yung mga bubbles. Next, ididikit na natin dyan yung ating main camera. So, ilagay nyo na, tanggalin nyo na yung double adhesive tape. Ayan. Tapos, ikakabit nyo. Make sure na tama na yung inyong pag-i-install mga bossing, ha. Ayan. Ayan. Actually, removable pa rin naman yan mga boss, kagaya nyan. Pwede nyo ikabit muna yung kanyang bracket. Tapos, mamaya nyo na ilalagay ito. Pero, on my part, sure naman na ako, kaya kabit na yan ng tuluyan. Ayan. Okay. Next, doon na tayo sa rear camera. Pagdating sa rear camera mga bossing, ini-install ko naman yan dito sa part na to. Hindi dito, kasi nandito yung ating wiper motor. So kapag pinapagana natin yung wiper, masyado madalas siyang tinatamaan yung vision niya. So dito ako nag-i-install. So ganun din, bago natin in-install yung ating camera, nag-i-install din ako ng static film. Okay. So linisin nyo rin muna yung windshield. Ngayon guys, na-install na natin yung camera, yung pinakamahirap na, actually ito na yung pinakamahirap na gagawin. Meron lang tayong isang babaklasin na module, tapos pagagapangin natin yung wire. Eto. Actually nakasnap lang yan. Ayan, tingnan mo, bilis ko natanggal, di ba? Ngayon pagagapangin natin yung wire para sa rear camera mula rito, susot natin dito, padadaanin natin dun, at pagagapangin natin. Kung paano pagagapangin, yun yung ituturo ko sa inyo. Ilusot nyo rito yung wire. Kagaya nyan. Pag nahila nyo na yan mga boss, yan na yun. Yung mahirap na part. Papasok nyo lang siya rito. Sa goma na to. Ayan. Hindi nyo pala nakikita. Sorry naman. Ayun. Papasok nyo siya rito para wala tayong nakalabas na wire. Ayan. Ayan. Medyo natagalan ako sa part na yon. Eto. Pag nalusot nyo na, hilahin nyo lang. Yan. Medyo mahirap nga lang hilahin yan guys. Ganun talaga. Ayan. Tapos, ilusot nyo sa bakal na yon hanggang sa lumabas siya dito. Diskartehan nyo na lang kung paano nyo makukuha kagaya nyan. Tapos, yung wire na to, i-connectan nyo na. Yan. Okay? Then, ilusot nyo lahat ng excess pabalik. Yan. Hilahin nyo rin to.
lahat ng excess, hilahin nyo lang, kagaya nyan. Tapos ibalik nyo yung boot. Guys, ito yung huwag nyo kakalimutan, yung maibalik ng maayos yung mga boot ha. Kaya yan nandyan, waterproof yan. Seal pala, sorry. So yan yung magsiseal kapag umuulan. Kapag di nyo na ibalik ng maayos yan, yan yung pagsisimula na pumapasok na yung tubig dito sa kisame ninyo. Okay, kailangan mabalik nyo yan ng maayos. Pag nabalik nyo na ng maayos yung ating seal, ikabit nyo na rin to dahil wala na kayong gagawin dyan. Ayan, snap lang. Okay lang na maipit yung wire na yan. Ganyan talaga buhay niya, naiipit. Tapos, ito na mga boss. Kung inaakala nyo na marami tayong tatanggalin na moldings, kasi kagaya nito, nagtanggal tayo rito. Kung pagagapangin natin to mga boss, napakadali na lang niyang gawin. Paano? Ito, paturo ko sa inyo. Hindi na natin kailangan pa na magtanggal ng another set of moldings mga bossing. Hindi na. Gagawin nyo, itong wire na to, ayan, kagaya niya. Paggagapangin nyo na yan dyan. Yan. Tapos, ito, kunin nyo yung pinakadulo ngayon ng ating wire. Huwag nyo ilulusot. Ito, dito. Nakikita nyo itong dugtungan ng plastic at itong ating upholstered na kisame. Isuot nyo dyan yung wire. Ayan. Nakita nyo, ayan, sumuot lang siya konti. Wait lang, isa pa. Yan. Nakita nyo na. Ayan. Hihilahin nyo na lang yan. Papasok doon. Ayan. Madali na yung hilahin mga bossing. As in, hihilahin nyo lang. Ayan. Hilahin nyo ng hilahin hanggang bumaon lahat ng wire. Napakadali lang mga boss, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na madali lang mag-install ng dashcam. Kala kasi ng iba, mahirap kasi baka maraming babaklasin na moldings, pero mali. Ayan lang yan mga boss. Pag nahila nyo na, ayun, pasok, wala na. Wala nang wires. Tapos itong weather strip, syempre, make sure lang na nakaibabaw siya dun sa ating pinakakisame. Ayan. Ayan. So, ito, hilahin nyo lang hanggang dito, sa part na to. Ayan, oh. Tignan nyo. Oh, wala na. Wala na yung wire. Ngayon, ito, dito ganun din. Kunin nyo ulit yung pinakadulo. Yung pinakadulo, mga bossing, ang tutulong sa inyo para mahila nyo ng maayos. Ipit nyo lang dyan. And then, hila. Ayun, oh. Ang bilis, oh. Oh, diba? Pagdating nyo dito sa may weather strip, tatanggalin nyo na talaga yung weather strip na yan. Yan, tatanggalin nyo. Pero madali lang ikabit yan, mga boss. Huwag kayong mag-alala. Ayun, oh, hila lang tayo ng hila ng wire, oh. Ang bilis, diba? Actually, yung pag-install ng gantong dashcam, kapag hindi ako gumagawa ng video, 10 minutes, tapos na ako. Pero since gumagawa ako ng video ngayon, medyo matagal. Since natanggal natin yung weather strip, eto mas madali. Lalagay nyo lang dyan sa may ating kisame. Pagagapangin nyo lang hanggang wag nyo lang magkakamali. Dapat nasa loob yan. Ayan. Pag napagapang nyo na, balik nyo na yung weather strip. O, diba? Diba? Sabi sa inyo, madali lang. Ganun ulit, yung pinakadulo. Basta may plastic kayo nakita, kukunin nyo lagi yung pinakadulo, mga boss. Yun lang. Siksik nyo lang sa pinakadulo. Then hila. Ayan na. Diba? Parang ngayon pa lang, nagigets nyo na kung anong kailangan gawin eh. Baka nga hindi yung iba sa inyo, hindi natapusin yung video dahil alam nyo na ganun pala yung gagawin. Diba? So dito sa part na to, ganun ulit. Suot mo dyan. Hilahin mo. Tapos, kung nasan yung camera natin, ayun, diba? Kung saan naka-install, hilahin nyo lang hanggang sa part na sakto na siya dun sa camera natin. Ayan. Okay. Tapos, ito ipapalaman din sa kisame ngayon. Ganyan talaga mga boss, sinisiksik lang naman talaga yan. Kung sinasabi ng iba na, ay ang pangit, puro siksik, ganoon naman po talaga ang ginagawa sa wirings mga boss. Nakasiksik lang po talaga yan sa ating kisame. Ayan. O diba? Tapos, lahat ng excess, ang daming excess. Ano nyo na lang, siguro kahit cable tie. O kaya yung ano niya kanina, yung wire niya kanina,
Yung cable tie niya kanina, tapos isiksik nyo rito sa may banda rito kasi ito yung pinakamaluwag na part. Ayan. Ayan. O ano, itutuloy ko pa ba? Nakita nyo na kung paano ko tinago yung wire. Doon na lang, ang isang wire na lang na kailangan natin. Ito, yung ating main power line. Bumili nga pala ako ng hardwire kit kasi gusto ko kahit nakapark yung sasakyan ko nagre-record, pwede to mga boss. 24-hour recording ito. Okay, so para maging 24 hours recording siya, nagre-record siya kahit nakapark, kailangan nyo ng hardwire kit. Kinakabit to sa OBD port. So dito sa side na to, tapos na tayo. Doon na tayo sa kabilang side kasi andun yung OBD port sa may driver side, sa may manibela. Kabit nyo lang ng maayos yung weather strip mga boss ha. Ito na tayo ngayon sa main power line niya. Okay? So ito, since naka-hardwire kit nga ako, ang gagawin ko, ito mga boss, tanggalin nyo rin yung weather strip dito. Ang OBD port ng mga sasakyan nandito sa part na to, meron din sa gitna, meron din doon. Pero sa sasakyan ko dito, so, ilulusot ko lang siya rito. Ayan, kagaya niyan. Wait lang. Pakita ko lang muna sa inyo. Hilahin nyo lang. Hilahin nyo muna ng husto. Ayan, pag nalusot nyo na, hilahin nyo muna ng husto. Tapos, ganun ulit, kagaya ng ginawa natin kanina. Kung mapapansin nyo dito. Ayan, hilahin nyo. Ito ulit yung dugtungan ng plastic at ng ating kisame. Siksik nyo lang, pagkapangin, hihilahin nyo lang uli. Kagaya nyan, hila lang. Actually dito, ang trick dito, ayan o. Sinasaksak ko muna yan eh. Saksak nyo muna. Kagaya nyan. Tapos yung sakto na, yun ngayon nyo ibabaon yung wire. Dito sa part na to kasi medyo malambot na yung ano rito. Yung plastic cover. Yan. Okay, tas ito. Lagay ulit sa kisame. Kagaya nyan. And hilahin na ulit pababa yung wire. Ayan. Lahat ng sumobra, hinihila ko na ulit yan pababa. Tapos, balik ang weather strip. Ito na siya mga boss. So, nakalagay na rin yung ating memory card. So, sabi, since unang boot niya to, format daw yung ating memory card. Format nyo lang. Bali ito, adjustable naman yung ating camera. Ayan. Tapos, tignan na rin natin yung rear. Kapag mali yung pag-a-adjust nyo ng rear camera, naiikot naman yun, di ba? Kagaya na itong nasa harap. Ikot-ikutin nyo lang, okay? So yan, tignan natin. Okay na sa akin yung ganyang view. Kitang-kita ko na.